Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo 6, talatang 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, maraming pong salamat sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami po ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, na sila ay patuloy mong ingatan sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Papasok sa trabaho, ingatan mo sila sa kanilang biyahe, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang nakakaalam sa aming mga buhay. Kaya sa namin ito'y pinagkatiwala, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagliligtas sa amin mula sa putik ng kasalanan. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kalakasan. Ibalik mo, O Diyos, ang kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa kanila. Panginoong Hesus, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoong Hesus, maraming salamat na mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming makapaglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kaayusan. Panginoon Hesus, nais ko pong hilingin sa inyong ang gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Lord, pakainin mo po ang aming mga katawan, kaluluwa at isipan ng iyong mga salita upang kami, O Diyos, ay patuloy na lumakas ang aming espiritual na buhay. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan, kababayan, na siyang patuloy na naghahanap buhay sa mga lansangan. Patuloy mo silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang gabayan, proteksyonan sa lahat ng oras, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa bansang magugulo, katulad ng Lebanon, Israel, Panginoon, na hanggang ngayon ay meron pang kaguluhan. Lord, ingatan mo po ang mga bawat isa doon upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang pagkalooban ng trabaho na nakasumpong sila po ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, may karoon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang pagpalain, maging ang mga nag-anibersaryo ng kanilang kasal. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pananaw ng Kristiyano sa kayamanan ay dapat na manggaling
sa banal na kasulatan. Maraming mga tao sa lumang tipan ang pinayaman ng Diyos. Pinangakuan ng Diyos si Solomon ng kayamanan at siya nga ang naging pinakamayamang hari sa buong mundo. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan at kayo ang naghahari sa lahat, ayon sa 1 Kronika 29:12. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Si Abraham, si Jacob, si Jose, si Haring Josaphat, at marami pang iba ay pinagpala ng Diyos ng mga kayamanan. Gayunman, ang mga Hudyo ay lahing hinirang ng Diyos na kanyang pinangakuan ng mga panlupang pangako at gantimpala. Binigyan sila ng lupain at lahat ng likas ng yaman doon. May bagong panamantaya ng Diyos sa bagong tipan para sa mga mananampalataya. Hindi ng Diyos binigyan ng lupain ang iglesia o pinangakuan man ng mga kayamanang panlupa. Sinasabi sa atin sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 13:22 na ang binhi ng salita ng Diyos na bumagsak sa matinik na damuhan ay naglalarawan sa mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ito ang unang pagbanggit sa panlupang kayamanan sa bagong tipan. Malinaw na hindi ito isang positibong paglalarawan sa kayamanan. Sinabi sa Marcos 10:23, pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi imposible na makapasok ang mayayaman sa kaharian ng Diyos dahil walang imposible para sa Diyos. Ngunit magiging mahirap ito. Sa Lucas 16:13, binanggit ni Jesus ang tungkol sa mamon, mamon o para sa kayamanan. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Muli, ipinakikita sa pananalita ng Panginoong Hesus ang negatibong impluensya ng kayamanan sa espiritualidad at maaari itong ang maging dahilan sa paglayo ng tao sa Diyos. Binabanggit sa Roma 2:4 kung ano ang tunay na kayamanan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ito ang mga kayamanan na may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Muli itong binanggit sa Roma 9:23-24. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin
na kanya namang tinawag. Hindi na lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Sinabi din sa Efeso 1:7 na sa kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran na ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Patungkol sa kahabagan ng Diyos, pinapurihan ni Apostol Pablo ang Diyos sa Roma 11:33 o kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mahatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan, ang binibigyan diin sa bagong tipan ay ang kayamanang espiritual na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian na kanyang pamana sa mga banal. Ayon sa Efeso 1:18, nais ng Diyos na ipaalam sa atin ang ating mga kayamanan sa langit at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa panahong darating ay maihayag niya ang kadakilaan, kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Hesus Kristo. Ito ang mga kayamanan na ninanais ng Diyos para sa atin. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. No? So ang pinagkamagandang talata marahil para sa mananampalataya sa bagong tipan patungkol sa kayamanan ay ang Pilipos 4:11. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Isinulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos nang magpadala sila ng mga kaloob upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan habang nasa bilangguan. In these conclusions of God's to His readers, Paul encouraged them. Paul was confident that God would meet their needs because they were generous in their living. This is not a promise of wealth or even an easy life. Rather, the concept of need has to be considered according to God's will. What we need and what we want are not always the same things. That being said, God tends to bless those who will use the resources they have according to His purpose. This is something Paul observed, specifically happening with the Philippians. Their needs would be met through Christ, the one who made and controlled all things. They would never lack with Christ as their provider. From the earliest pages of Scripture, God has been known as the Lord who will provide, affirmed by Peter as well. As Paul noted in 2 Corinthians 9:10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Nabibigay ng babala ang unang Timoteo 6:17 sa kayamanan. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsimapagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili.
kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. May babala din si Apostol Santiago sa 5 kabanata ng kanyang sulat mula sa talata 1 hanggang 3. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyo sa inyong darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At gaya ng apoy, nalalamunin ang inyong laman. Kayo'y mga nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Ang huling bisis na binanggit ang kayamanan sa Biblia ay sa Pahayag 18:17, kung saan inilarawan ang pagkawasak ng Babylonia, sapagkat sa loob ng 1 oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. Sa pagbubuod, pinangakuan ng Diyos ang bansang Israel ng mga panlupang pangako at gantimpala bilang kanyang lahing hinirang sa mundong ito. Nagbigay ang Diyos ng maraming ilustrasyon at paglalarawan sa pamagitan nila. Maraming tao ngayon ang nagnanais na angkinin ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ang kanyang sumpa. Gayunpaman, sa patuloy na progreso ng kapahayagan ng Diyos, ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ang isang mas dakilang ministeryo. Datapwat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Hindi kinukindina ng Diyos ang sinuman sa pagkakaroon ng kayamanan. Dumarating ang kayamanan sa tao sa iba't ibang kaparaanan ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Ngunit nagbibigay siya ng babala sa mga taong naghahabol sa kayamanan sa lahi na higit sa Diyos at nagtitiwala sa kayamanan ng higit sa pagtitiwala nila sa Kanya. Ang pinakadakilang naisin ng Diyos para sa atin ay ituon natin ang ating mga puso sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Tila imposible ito at hindi kayang gawin ng tao. Ngunit isinulat ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, ayon sa Filipos 4:13. Ang sikreto ay ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo at sa pagpasakop sa banal na Espiritu upang baguhin ang ating puso at isip ayon sa kalooban niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Totoo nga po, hindi po kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang kayamanan at ang ikaw, ang Panginoong Jesucristo. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagmahal. Bigyan mo kami ng pusong maibigan sa aming kapwa upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Hindi po ang kayamanan dito sa lupa, dahil ang ating kayamanan, Panginoon, ay naroon sa langit. Hindi na sisira, hindi kinakalawang. Lord, maraming salamat po. Sabi mo nga po, ang aming tahanan doon sa langit ay palasyo. Kung ito man ay sa lupa, ay hindi palasyo, pero sa langit, Panginoon, dahil sa aming pagsunod sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.